eto pong si Sara Duterte, may panibagong drama na naman. Anong drama mga kababayan? Nagpunta po siya sa kamera para samahan yung kanyang kaibigan na na-contempt. And then mga kababayan, yung plano niya na magpaawa sa publiko at ipakita na isa siyang tapat na kaibigan at hindi niya iniiwanan yung kanyang kaibigan at sasamahan niya doon sa detaining room mga kababayan ay bigo po niyang nakuha. Ibig sabihin, bigo pong makuha ni Sara Duterte yung nais niyang magpakulong dyan po sa kamera. Bakit mga kababayan? So ngayon, pakinggan po natin etong press conference ng House of Representative patungkol po sa pagpunta ni Sara Duterte dyan sa kamera para puntahan yung kanyang kaibigan. Ano po at nagpalipas pa nga daw po ng gabi. Ano po ngayon? Ito, pakinggan po natin. Last from my end, Sir Congressman Chua, kayo po, ano po ang sentiments ng komite dito sa nangyayari ngayon dito na pagbisita po ni VP Sara? Well, briefly, bigyan ko muna kayo ng background kung ano po yung mga nangyari. Nagkaroon po ng mga exchanges of correspondence. Nagpadala po sa akin ng sulat, mga letter requests, ang si Attorney Zulaika, ganun din po si Vice President, at saka si Congressman Pulong Duterte. Ang request po ni Attorney Zulaika, una, ay kung po pwede siyang i-allow na pumunta sa kanyang therapy. So, ito po ay sa ating pong correspondence, pinapayagan po natin siya provided ibibigay po niya yung oras, yung lugar, at saka i-escortan po siya ng ating Sergeant at Arms, tao ng Sergeant at Arms. Pangalawa, sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zulaika for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zulaika. At yun naman po ay pinayagan naman po natin. Ayan, maliwanag sinasabi ni Congressman Joel Chua, mga kababayan, na etong si Sara Duterte meron siyang request. Ano yung request mga kababayan? Nitong si Sara Duterte, ang samahan niya sa detaining room, etong kaibigan niya na si Zulaika Lopez, mga kababayan. At kaso nga lang, ang problema, hindi siya pinagbigyan ng kamera. Bakit mga kababayan? Kasi hindi naman siya part nun. Hindi naman siya mga kababayan na-contempt at hindi nga siya uma-attend mga kababayan dyan po sa kamera. Pangalawa, etong si Sara Duterte po ay Vice Presidente ng ating bansa. At kailangan mga kababayan, kung siya ay naando dun sa detaining room, kailangan marami po mga magbabantay sa kanya. Kasi nga, high profile po siya at pangalawang pangulo po siya ng ating bansa. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang dapat na ipapaintindi ng mga taga-suporta ng mga Duterte kay Sara Duterte na umasta naman siya na bilang Vice Presidente ng ating bansa, hindi yung kung sino-sino lang. Kasi mga kababayan, sa ginagawa niyang ito, gusto niyang kumuha ng maraming simpatya sa publiko. Gusto niyang kaawaan siya ng napakaraming tao at gusto niyang ipakita na siya yung isang tapat na kaibigan at hindi niya pinababayaan yung kanyang mga tauhan. Yun yung gusto niyang ipamuka sa taong bayan. Ang problema kasi dito mga kababayan, alam naman natin yung punot dulo nito. Kung maaga pa lamang, sinasagot na niya yung mga katanungan ng kamera, di sana hindi nadamay yung mga tauhan niya. Kung siya na mismo mga kababayan na naglalakas ng loob, naharapin yung mga inaaligasyon sa kanyang opisina at dun sa isang departamento na hinawakan po niya at nasagot niya naman ng maayos, di sana wala nang ganito mga kababayan. Di sana hindi na natatanong yung mga kasamahan niya. Kaya lang kasi mga kababayan, humahaba itong usapin na ito at gumugulo itong usapin na ito at nadadama yung mga empleyado ni Sara Duterte ay dahil nga mismong etong si Sara, iniiwasan niya yung mga imbitasyon ng kamera at ayaw niyang sagutin yung mga katanungan. Pupunta siya ng kamera, pero anong ginagawa niya? Saglit na mag-under oath mga kababayan, aasta na parang isang prinsesa doon o kaya parang isang reyna doon sa kamera na hindi pwedeng matanong. Kaya nga kung titingnan natin kung maaga pa lang nasagot na niya ito, wala sanang ganito.
hindi sana makukontempt etong sina Zulaika Lopez mga kababayan at hindi madadamay at matatanong yung mga empleyado ng Office of the Vice President. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang isa pa pong sulat na natanggap po natin kay Congressman Pulong Duterte, kung po pwede, instead na dun sa detention facility, ilipat dun sa kanyang office. Doon na lang i-house si Attorney Lopez. Ito po hindi natin pinayagan dahil otherwise. Kasi alam niyo ang problema mga kababayan, yung request kasi ni Pulong Duterte, kailangan itong si Zulaika Lopez na andun sa magandang lagay, dun sa kanyang opisina magstay. Kaso nga lang ang problema dito, paano naman yung mga kababayan nating Pilipino na nagiging resource person ng Kamara at nai-detain mga kababayan dun sa sadyang detaining room. Kasi ang pinapakita nila dito, ang request nila dito mga kababayan, kailangan VIP pa rin. Kahit na hindi nagsasabi ng totoo, kailangan VIP pa rin. Mga kababayan, basta kaalyado nila. Yun kasi yung gusto po nilang mangyari dito. Nasaan yung pagkakapantay-pantay dyan? Sa gustong mangyari, itong si Pulong Duterte na dapat itong si Zulaika Lopez, mga kababayan, naando dun sa kanyang opisina at doon i-detain. Saglip na doon sa sadyang detaining room, mga kababayan, ng mga resource person na nakukontempt. Kasi mga kababayan, eto na pinapakita na nila yung kulay nila na kapag kaalyado nila, kailangan VIP pa rin kahit hindi na nagsasabi ng totoo, kahit na na-contempt mga kababayan. Ganun ba ang gusto nilang mangyari? Kaya puro request sila sa Kamara na kailangan bigyan ng magandang buhay pa rin sa loob ng Kamara yung mga kaalyado nitong si Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang mangyayari po niyan, yung susunod po, yung mga iba pa pong mga may koneksyon o may mga kaibigan na congressman, gano'n na lang po ang gagawin. Tama. So, sa amin pong paniniwala ay bad precedent po pag pinayagan po natin. At saka siyempre, ayaw naman po natin na magbigay ng pabor. Gusto naman po natin pantay-pantay po lahat ang mga i-detain po dito. Sumulat po ulit sa atin si Attorney Zulaika. May mga 5 po siyang concessions na hinihingi. Una, na mabigyan siya ng companion para masamahan siya sa kanyang pag-i-stay. Ito po ay pinagbigyan po natin dahil alam naman po natin yung kanyang condition. Meron po siyang back condition. In fact, doon po sa committee hearing, provided yung kanyang companion ay na pinayagan po natin ay isang miyembro ng kanyang immediate family. Ang pangalawang concession na hinihingi po niya ay mabigyan siya ng daily visit ng kanyang personal physician para ma-check yung kanyang health status. At ito naman po ay ating pinagbigyan na payagan siya provided na makipag-coordinate sa ating Sergeant at Arms, sa opisina ng Sergeant at Arms at sumunod sa mga guidelines. Tama. Pangatlo po, humingi po siya ng permiso para regularly na magkaroon ng rehabilitation session sa kanyang frozen shoulder. So ito po pinayagan po natin provided na sabi dito ni Randy Arias, mangurakot ka na lang dun sa Davao Pulong, kulang pa yata yung pera nyo. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, ito yung masakit dito Sila na nga yung tinatanong kung paano nila ginasta ang pera ng mamamayan. Kailangan mga kababayan kapag sila naalaman na nagsisinungaling, na naging dahilan para makontempt sila mga kababayan, kailangan marami silang kondisyones. Eto, pinagbibigyan pa ng Kamara kasi nga yung isa naiintindihan na itong si Lopez na meron siyang dinadamdam na karamdaman. Pero mga kababayan, yung mga request nitong sina Pulong Duterte, nitong sina Sara Duterte, hindi na po yan makatao mga kababayan. Iyan ang isang pagpapakita na hindi pantay-pantay. Na kapag ikaw ay normal na resource person at ikaw ay na-contempt, kailangan dun ka sa detaining room at pag wala kang kilalang congressman, hindi ka mapapapunta doon sa opisina ng congressman. Pero dito, ginagawa nila ng paraan yung kanilang kaalyado na magkaroon ng magandang kalagayan doon po sa loob ng Kamara. Mga kababayan, kahit na nangurakot, di umano, hindi maipaliwanag kung saan din nala ang pera ng taong bayan, kung paano ginasta, kailangan VIP pa rin ang turing. Dapat hindi ganun.
dapat ipinapakita pa rin yung pagkakapantay-pantay. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, tandaan nyo na wag kayong magluluklok ng mga taong ganyan na kapag kaalyado nila, kahit alam nila na nagsisinungaling, na naging dahilan para makontempt yung kaalyado nila, kailangan dadaanin nila sa padri-padrino. Kakausapin nila yung mga kasamahan nila, susulat sila para ano? Para maging VIP yung kasamahan po nila. Yan ang isang pagpapatunay na kapag kaalyado nila, maganda yung pagtrato. Pag hindi nila kaalyado o mahirap na mga kababayan natin Pilipino, hindi pa pinaniniwalaan at doon ka talaga sa mismong detaining room mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yung time, yung place, at saka siya ay bibigyan ng escort ng ating Sergeant at Arms. Pangatlo, humihingi siya ng security personnel na po pwede na may designate. So, ito po pumayag tayo subject to the condition na tayo yung security po natin dito sa house ang ibibigay po natin. At ang ikalima po, nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka council niya bisitahin siya sa Sunday dahil meron daw in preparation for the Monday's hearing. At ito naman po pinayagan natin subject sa guidelines ng OSA at binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So, yun po. So, halos, kung makikita naman po ninyo, halos lahat naman po ng hiningi nila na concessions ay binigay natin subject to certain conditions. Pakinggan nyo yung tanong. Sir, hi. Tristan po from Newswatch Plus. Sir, confirm ko lang yung first request ni VP Sara is to accompany Attorney Lopez po na magstay siya rin sa detention, sir, until matapos ni Attorney Lopez yung detention niya? Yes po. Yun po yung initial letter niya na hindi naman po natin napagbigyan dahil siyempre meron naman po tayong sinusunod na guidelines. Pero yung pangalawang sulat po niya na kung po pwede bisitahin si Attorney Lopez, yun naman po ay pinagbigyan natin. Subject to guidelines din ng Sergeant at Arms. Sa buong buhay ko mga kababayan na pamula nung nagsimula tayong mag-vlog, ngayon lang tayo nakakita mga kababayan na Vice Presidente na masyadong pinapakailaman, ayaw umattend. Eto mga kababayan ngayon lang tayo nakakita na Vice Presidente na ayaw umattend sa mga patawag ng Kamara at takot ipaliwanag kung saan ginasta ang pera ng mamamayan, pero agresibo sa pagkuha ng simpatsya at mga paggawa ng drama. Kasi etong gusto niyang gawin dito mga kababayan, nasasamahan niya sa detaining room, etong si Zuleika Lopez mga kababayan, ang katapusan nito kung napagbigyan ito, ang palalabasin ng mga vlogger nila, si Sara Duterte ikinulong. Si Sara Duterte mabuting tao. Si Sara Duterte kinakapa yung kasamahan niya. May malasakit sa mga tauhan niya. Yan yung palalabasin mga kababayan ng kampo nila at papalabasin na masama ang Kamara. Kung napagbigyan ang request nitong si Sara Duterte na ma-detain din siya kasama nitong si Zuleika Lopez. Kung tutusin, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, dapat matagal na itong tapos. Kung una pa lamang mga kababayan na ipaliwanag nila ng ayos kung saan napunta ang pera ng mamamayan, tapos na dapat yan. Kaso nga lang, the more na iniiwasan ni Sara Duterte, the more na natatanong yung mga tauhan niya na nagiging dahilan, since hindi nga maipaliwanag ng mga tauhan niya, talagang may responsibilidad sila na kailangan nilang gampanan. Kung sila ay mako-contempt, kailangan nila makontempt. Mga kababayan, kung hindi nila maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng mamamayan. Ngayon, ang gustong mangyari ni Sara, kumuha ng drama, kumuha ng simpatsya sa publiko at palabasin na masyado siyang inaapi. Kung makikita nyo nga kahapon mga kababayan or noong nakaraan, di ba habang pinag-uusapan yung paggasta ng opisina ni Sara ng pera ng mamamayan, nagkaroon ng ambush interview etong si Sara. At mismong sinasabi niya doon na naaawa siya sa mga tauhan niya kasi nga masyado siyang pinag-iinitan at sinisira yung kanyang pangalan. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, hindi naman masisira yung kanyang pangalan
kung maipapaliwanag niya kung paano ginasta ng kanyang opisina ang pera ng mamamayan at kung saan dinala. Sana wala nang ganito na mga drama pa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Excuse me, Miss Vivian from ABS. Good afternoon. Sir, so hindi po pinayagan si Vice President Duterte na magstay dun sa detention facility, pero outside the detention facility pero within the Batasan compound, allowed po ba si VP po mag-spend for example ng weekend doon? What do you mean? For example, Ang request po kasi niya is samahan si Attorney Zulaika sa loob ng detention. Hindi naman po natin papayagan kasi hindi naman po siya detainee. Tama! At saka sa totoo lang, syempre medyo high profile po to eh. It will require so much security. Security risk po to dahil pangalawang pangulo po to. Kaya nga. I do not know if we have enough security dito para mabantayan ang pangalawang pangulo. kasi Yan, ipaalala nyo yan. Ay mga DD-shot, pakiusap lang. Nakikiusap ako sa inyo na ipaalala nyo sa Vice Presidente ninyo na umasta naman siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Huwag siyang umasta mga kababayan na parang alam nyo yung mga nobody lang. Mga kababayan, yung parang normal na tao kasi ganun ang ginagawa niya. Yung parang mga palingkera mga kababayan na basta nakulong yung kasamahan, gusto ng samahan, gustong gumawa ng drama. Sana sabihin nyo sa Vice Presidente ninyo na umasta naman po kayo na pangalawang pangulo ng ating bansa. Hayaan nyo yung kasamahan nyo dyan, dalawin nyo, pwede naman yan dalawin eh. Mga kababayan, kasi dapat ang ginagawa niya, pinaglilingkuran niya ang taong bayan. Kasi taong bayan na nagluklok po sa kanya. Pwede niyang dalawin yung kasamahan niya, pero hindi niya pwedeng ubusin yung oras niya ng napakatagal at sasamahan niya pa sa loob ng detaining room yung kasamahan niya, mga kababayan. Kung titingnan po natin, mas pipiliin niya pang samahan yung kaibigan niya kaysa paglingkuran niya yung napakarami mga kababayan Pilipino natin na nagluklok po sa kanya. Kaya nga dapat umasta siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Baka hindi niya nalalaman. Ano po, ipagpatuloy pa natin. I understand last night doon siya nagstay sa office ni Representative Duterte. So, pwede po ba siya doon magstay for the night? Oo. Yes. Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pinakikinggan ko po kanina yung sinasabi ni Sergeant at Arms, medyo risky rin po dahil may mga protocol po tayong sinusunod dito. So could you imagine kung mag-i-stay ka po doon, ikaw lang, yung isang opisina lang ang bubuksan natin. Pero yung buong, kagaya po na sinasabi ni Sergeant at Arms, centralized, parang medyo hindi naman po yata maganda yun. So, sa akin naman po, wala naman po masama kung umuwi at pagkatapos the following day, po pwede naman po bumalik. Welcome naman po. Yun naman po talaga yung, maski naman po yung mga lawyers ni VP, i-allow din po natin sa mga ganong klaseng arrangement. Kasi mga kababayan, kung tutusin, hindi na naman kailangan si Sara doon sa sa detaining room, yung sasamahan niya si Zulaika Lopez, kasi nga binigyan na nga ng isang kumpanyon. Binigyan na nga ng makakasama na member ng pamilya niya etong si Zulaika Lopez, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi na kailangan etong si Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, ayaw kong isipin na kaya agresibo etong si Sara dito, kasi baka natatakot siya, mga kababayan, na mapaamin ng kamera etong si Zulaika Lopez. Baka mapatulad kay Garma, mga kababayan, na nung na-detain, na-contempt, ilang araw yung nakakalipas, mga kababayan, may affidavit na at inamin na lahat ng baho nitong si Duterte, nitong si Digong. Baka ganun, mga kababayan, ang iniisip nitong si Sara na kapag ka nagtagal, si Zulaika Lopez at hindi niya napupuntahan at nakakausap, baka biglang magbago ang ihip ng hangin at kumanta kung saan talaga napunta ang pera ng mamamayan. Baka ganun. Kaya biglaan yung pagpunta niya na kahit lampas na sa oras, bigla siyang napasugod ng kamera at nagpalipas pa ng gabi doon. Dahil baka nag-aalala siya, di umano, mga kababayan, na kumanta si Zulaika Lopez. Diba? Anyway, pagpatuloy pa natin.
So until what time po pwede Representative Chua or Sergeant Sir Taas, kung hanggang anong oras po pwede si VP Duterte dito today, and sa weekends po ano yung schedule ng visit na ipapayagan po natin? Hindi lang po kay ating pangalawang Pangulo, sa lahat po ng bibisita sa ating mga nakadetain. Ang policy po natin is pag merong session, inaalaw ho natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil obviously marami hong tao from Monday to Wednesday. However, pag po Thursday hanggang weekend, subject po sa approval ng committee na may hold po dun sa So, pwede ho nating i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang. Tama! Ako po, Kasi mga kababayan, si Sara Duterte hindi naman pwedeng pabayaan yan. Bakit? Kasi yan yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kaya nga sinasamantala niya yung pribilehiyo na meron siya ngayon bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa. Na kahit anong oras, pumupunta siya sa isang lugar kahit na sabihin pang bawal, napuntahan yung lugar na yon sa mga oras kung kailan niya gusto. Kaya nga mga kababayan, kung hindi ba kayo nagtataka kung titingnan nyo, bakit parang takot na takot ata si Vice President Sara Duterte na iwanan etong si Zuleika Lopez? Kasi nakita na nila Nakita na nila na anytime pwedeng magbago ang mga salita nitong si Zuleika Lopez, mga kababayan. Anytime, baka may mabanggit etong si Zuleika Lopez at magulat na lamang po sila na mag-alagarma ito na ikakanta yung lahat ng baho, mga kababayan, at mababanggit kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Yan siguro yung isang dahilan kung bakit parang takot na takot yung ating Vice Presidente na iwanan etong si Zuleika Lopez na kinakailangan niya pa na samahan. Hanggang magdamag, mga kababayan, dyan po sa Kamara, at kinakailangan pa ni Sara na request dito sa Kamara na pati siya ma-detain. Para Para lahat ng galaw ni Zuleika Lopez, di umano, natututukan niya. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Simple lang po ang opinion ko po dito. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Yung mga tao po kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. So, pag may nangyari naman po, unang-una po si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. Tama. So, sana po, wala... Saglit na nakatulong pa sa ating gobyerno, mga kababayan. Mapapasama pang ating gobyerno kung sakaling may mangyari dyan kay Sara Duterte dahil sa kanyang padalos-dalos na mga galaw. Kaya nga dapat umasta siya bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa kasi baka nakakalimot na po siya. Iniluklok po siya at sinuportahan po siya ng napakaraming tao. Kaya umasta siya bilang Vice President, mga kababayan. Kasi yung galawan ni Sara ngayon, parang galawan ng mga taong tambay sa kanto, mga kababayan, na padulos-dalos pagka may nakaaway, or di kaya naman pagka may problema, padulos-dalos yung aksyon at hindi pinag-iisipan. Pag may nangyari ba dyan, sino ang sisisihin? Sino ang mapapasama? Ang gobyerno natin, papalabasin ang kampo nila na pinag-iinitan kaya humantong sa ganung point. Yun ang hindi naiisip nitong si Sara. Ipagpatuloy pa natin. At saka mga kababayan nga pala, kakailanganin niya ng maraming security. Pag maraming security, mas malaki yung gastos. Biruin nyo nangurakot na nga, hindi na nga may paliwanag yung pera, di umano, ng taong bayan kung saan napunta, pati ba naman doon sa problema nila, mga kababayan, gagastos pa ang gobyerno ng napakalaking halaga para sa security nitong si Sara. Dahil sa padalos-dalos na desisyon nitong si Sara. Ipagpatuloy pa natin. Naman pong masama na makipagtulungan sa amin, lahat naman po ng as long as within the bounds of law ay ibibigay naman po namin.
ang hinihiling lang po namin, sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Yun lang po. We acknowledge Ms. Llanesca. Good afternoon po. Llanesca Pantilla, May News Online. Sir, what would happen if the Vice President chose to stay? What would be ano ba yung provided for by the rules of the House? Given such, in the event that there is a defiance on the part of the Vice President? Wala pong nakasaad doon sa House dahil nga po sa rules natin, dahil nga I believe the House rules was made with the principle na tayo mga Pilipino ang pinaka most hospitable na mga mamamayan sa buong mundo, na kaya po kung ano lang yung i-request sa atin, pinagbibigyan naman natin. So, hindi ho na-cover yun kung ano yung gagawin. At ngayon nga po, kung gamitin itong pagkakataon na to para ipaabot, yung pakiusap na rin po ng mga security ng ating pangalawang Pangulo, na kung maaari nga po, sasabi ni Chairman kanina, pwede naman mong dumalaw bukas. Huwag na lang mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo yung gabi, talagang kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang Pangulo nga po ito. So kagabi po medyo marami-rami yung nag-overtime. O diba? Dadagdagan ko lang po. O ngayon, nung nagpunta si Sara Duterte kagabi, mga kababayan, marami nag-overtime ng mga security para bantayan lang etong si Sara kasi nga pangalawang Pangulo siya ng ating bansa. O di saglip na nakatulong, gumastos pa, mga kababayan. Saglip na yung ibang mga empleyado, yung mga security, makakapagpahinga na. Hindi, dahil Dahil yung iba nag-overtime para lamang bantayan etong si Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Po, yung sagot ni Sir, ni Sergeant at Arms, na kung gusto po niya ng much longer time, siguro po pwede naman po siyang mag-request ng extension. So sa ako tingin ko naman po, kung reasonable naman po, yung extension na hihingin, another hour or 2 to the max, wala naman po, pagbibigyan naman po natin. Pero sana naman po, wag naman po niya isagad kasi po it will parang hindi isagad, abusuhin. Pinagbibigyan na nga abuso pa, mga kababayan. Diba, hindi yung sagad, hindi yung tamang term dapat wag niyang abusuhin. Kasi inaabuso niya, mga kababayan Binigyan na nga sila, pinagbigyan na nga yung iba nilang request na pwedeng dumalaw. Pero ang gusto pa nila, abusuhin pa. Ano po, yung kanilang pakiusap, gusto pa nilang sobrahan. Pinagbigyan na nga itong si Zuleika Lopez na magkaroon ng isang kumpanyon na member ng kanyang pamilya. So, ibig sabihin, hindi na kailangan etong si Sara Duterte. So, anong purpose? Bakit kailangan pa na magstay hanggang gabi dyan po sa Kamara kung saan nakadetain yung kanyang kaibigan? Mga kababayan, so ngayon, isa lang ang dahilan dyan. Natatakot ang ating Vice Presidente na baka may matuklasan ang Kamara dito po kay Zuleika Lopez at kung paano nalustay ang pera ng mamamayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Hindi po magandang president. Otherwise, sasabihin po na meron po tayong pinapaboran dito. Porque po ba pangalawang Pangulo, pinapayagan ninyo? Paano naman yung mga maliliit na tao? Yan! Yung mga ordinaryo na nakukulong po dito. Tama. Hindi namin. Siyempre, ang batas naman po natin dapat pantay-pantay. Ini-implement po natin yan. Nakapwesto ka po o hindi. Dapat ang pag-i-implement po niyan, pantay-pantay. Huwag po sanang sasama ang loob ni Vice President sa ating mga staff. Mga ordinaryong tao lang po yan. Sila po ay nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Next question will be from Miss Ria Camille at TV5, then followed by Vic Sumintak. Kasi sasabihin dyan ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga pamilya nung na-contempt dyan sa sa Kamara, mga kababayan, isasabihin ng iba, bakit yung Vice President kahit gabing-gabi na pwedeng pumunta? Bakit yung Vice President pwede palang matulog dyan samantalang kami hindi pwede para matingnan namin yung kamag-anak namin? Di doon talaga, mga kababayan, papasok yung hindi pagkakapantay-pantay kapag ka pinagbibigyan lagi yung abusong request
nitong si Sara Duterte. Ano po, kasi hindi porkit pangalawang pangulo siya ng ating bansa, aabusuhin niya na yung kanyang pribilehiyo. Mga kababayan, bilang pangalawang pangulo ng ating bansa, nakakaya-kayanin na po niya lahat, kahit yung Kamara at saka yung Senado. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Hi, sir. Ria Fernandez, TV5 po. In normal circumstances, when is the visiting hours? What time? Every when? And under normal circumstances, it's 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. During non-working days, or maybe in our case, Thursday. But during session days, we allow it until 7 p.m. That's the latest. Pero as much as possible, we would like to keep it at 5 p.m. But upon request, we can extend 2 more hours up to 7. Okay, if there is a request, you allow maximum of 2 hours. Only Monday to Thursday, no Friday, no weekends. Weekends, we do allow, except Sundays. Okay, and on weekends, we allow visitation from 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. Until 5. Sir, Except none on Sundays. to your recollection, sir, in the House's history, is this the first time that this happened? I've been the Sergeant at Arms since July of 2022. Yes, the answer is yes. It's the first time we've experienced this. Grabe. Until now, as we speak, sir, the Vice President is still in the office of Congressman Duterte. Before coming here, she was still at the detention facility together with Attorney Lopez. I will have to check if she's still there, and I'll get back to you. Okay po. Kong Joel, Sa kauna-unahan daw pagkakataon, ito yung pinakakauna-unahang pangyayari. Mga kababayan, na yung Vice Presidente nagstay dyan po sa Kamara, ano po, para samahan yung kanyang kaibigan hanggang umaga. At may balak pa ata na dyan po matulog ulit sa Kamara, mga kababayan, para daw tutukan at samahan yung kanyang kaibigan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. are we considering going to the office of Kong Duterte to personally appeal to the Vice President and relay yung ating concerns, most especially na it will entail a lot of security if she will remain there? Sa batas at magpatupad ng batas. Kung tayo po mismo hindi susunod sa batas, paano pa natin ipatutupad ang mga batas? Kaya nga mga kababayan, ito yung problema dyan eh. Yung ating ibang mga kababayang Pilipino, lalo na yung mga pasaway. Kaya sila nagpapasaway, mga kababayan, kasi nakikita nila na kung yun ng ating Vice Presidente hindi sumusunod sa batas, kahit tayo, pwede rin tayong wag sumunod sa batas. Yan nga mga kababayan yung problema. Ano po, mismong yung dapat at nagiging mukha, mga kababayan, ng pagsunod sa batas, yun pa yung nagbabiolate sa batas, mga kababayan. Kaya wag nating sisihin yung iba, mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga sumusuporta kay Sara Duterte kung bakit lumalabag yung iba sa batas. Kasi nga, nakikita nila kay Sara na si Sara, pangalawang pangulo ng ating bansa, pero isa siya, mga kababayan, sa lumalabag sa batas. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero halimbawa po, kunwari po, you want to set limits already to the visit po. Meron po ba tayong parang penalty for someone? Ma'am, to cut you short, no? Dapat pa bang sabihin na sumunod sa batas? Oo. Ang ating pangalawang pangulo? Ang ating pong pangalawang pangulo ay isang abogada. Tama! Siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Nag-oath po kami ng aming panunungkulan na kami po ay susunod sa alituntunin. So sa tingin ko naman po, magiging reasonable naman po ang ating pangalawang pangulo, at sa tingin ko naman po ay alam naman din po niya kung ano po ang dapat niyang gawin at alituntunin po dito. Okay, sir. Sir, balikan ko lang yung tanong ko. Halimbawa, may isang tao na visitor and ayaw niya sumunod dun sa visiting hours na sinet po ng house. Meron po bang karampatang parusa yun? Wala akong penalty clause yung ating guidelines
as to yung security protocol as regards yung detention facility. Ang tingin naman ho namin, hindi nakakailangan yung ano na yun, nakamakarating pa tayo dun sa magpataw pa tayo ng parusa. Dahil lang sabi ko nga ho, hospitable tayo, ang kailangan lang ho is magpaalam at tayo naman na mag-uusap. At malamang, mas madalas nga ho yung pinapayagan natin kaysa yung hindi. So hindi ho. Kasi mga kababayan, kung tutuusin, yung sinasabi ditong hindi na kailangan ng penalty, kung alam naman ni Sara, mga kababayan, since abogada nga siya, alam niya naman na mali na yung ginagawa niya. Hindi na kailangan pang ipaalala sa kanya kasi nga, abogada po siya at pangalawang pangulo po siya ng ating bansa. Ang pinag-uusapan na lang dito, since wala ngang penalty, di yung kahihiyan mo na lang. Yung kahihiyan mo na lang. Bakit? Abogada ka, may alam ka sa batas. I think mga kababayan, nag-under oath naman siya. 'Di ba nung siya ay nakapasa sa Baraigsa, mga kababayan, nung siya ay magiging isang ganap na abogada na. Ngayon mga kababayan, imposibleng hindi niya alam yung tinatawag na pagsunod sa batas. Lalo na't abogada po siya at lalong-lalo na pangalawang pangulo po siya. So ibig sabihin ng pinag-uusapan na lang dito, yung kahihiyan po, mga kababayan, na yung vice presidente po natin ay hindi sumusunod sa protocol at batas, mga kababayan, ano po dyan po sa Kamara. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Tayo makakarating dun sa kailangan pumataw dahil yung sa experience ko, yung mga napakiusapan ho namin na sumusunod naman po. Tama. Sir, very last from my end, to Kong Joel po. A couple of days ago, sinabi po ng VP na parang yung mga nangyayari sa staff niya, naapektuhan sila, no, nadadamay sila because of the political persecution sa kanya. What's your reaction to that? Ito po ginagawa namin, trabaho lang po namin to eh. At meron pong ni-refer po sa ating committee. Ito po inaksyonan po natin. At ang pinag-uusapan po natin dito ay pera po ng bayan. So wala naman po akong nakikita dito na politika. Ang nakikita ko po dito ay may pera pong nawawala, may mga questionable po na transaksyon. At siguro po, ang tanging makakapagbigay linaw lamang po dito ay ang ating pangalawang pangulo at yung kanyang mga staff. After Big Sumintak, dalawang questions na lang po. Salamat. Sir, good afternoon. Just a clarification. Kong Joel, what if the Vice President opt to stay gaya ng kanyang ginawa last night, even without the electric supply in the office of Congressman Pulong? Then, anong gagawin? Trabaho po yan ng ating Sergeant at Arms. Kayang-kaya na po ni Mr. Sergeant at Arms yan. Pero sana wag na po niyang pahirapan dahil sumusunod lang po. Ulitin ko po ang pakiusap ko na ang ating pong mga empleyado dito. Oo nga mga kababayan, no? Nagdulot na daw ng lockdown yung pagpunta ni Sara Duterte sa Kamara. Mamaya play natin yung video. Kasama na po dito ang ating Sergeant at Arms ay ginagawa lamang po nila ang kanilang tungkulin at trabaho. Sana po sumunod po tayo sa mga patakaran dahil ito po ay pagpapakita lamang ng respeto sa institusyon. Tama! Kasi sa ginagawa ni Sara, mga kababayan, hindi niya ipinapakita yung pagrespeto niya sa Kamara. Sa ginagawa niya, mga kababayan, ngayon, hindi niya inirerespeto ang Kamara, bagkos binabastos niya ang Kamara at sinusukat niya, mga kababayan, yung liderato ng Kamara. Yun yung ginagawa niya ngayon. Kasi mga kababayan, siguro ang tingin ni Sara Duterte, ako ang pangalawang pangulo ng bansa, Kamara lang kayo. Kaya ginaganyan-ganyan siguro, mga kababayan, ang Kamara at binabastos niya. At kung ano yung gusto niyang gawin, gagawin niya at walang magagawa ang Kamara. Yun siguro, mga kababayan, ang tingin niya sa kanyang sarili. Na walang kahit na sino makakaharang sa kanya kasi nga siya ang pangalawang pangulo ng ating bansa. Kaya ganun-ganun na lang ang ginagawa niya dyan sa Kamara. Sala sa gagawa ng drama, gagawa ng pamimintang, mga kababayan, or kung ano-ano pa. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Our next question from UNTV. Hi, sir. Good afternoon. Just a clarification.
Ayun sabi dito, mga bayaran kayong lahat. Nakita nyo bang may natanggap akong envelope? Buti pa nga yung mga taga-OBP. Hindi ko nilalahat ha. Buti pa nga yung mga undersecretary ng DepEd. Sinasabi nila nung panahon ni Sara may pa-envelope. Sa amin ba may pa-envelope? Wala kayong makikita. Mga kababayan kasi wala naman nga talaga. Buti ba yung mga vlogger ni Digong? Meron. Di umano. Mga kababayan, ayon kay ninyo 100K daw. Buti pa yun. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung Vice President asked to stay with Attorney Lopez inside. But I just want to get or to know what were the specific reasons given by the Vice President, if any. Kasi kung ano lang ba, gusto lang ba niya pumasok, may reason ba siyang binigay, particular kung bakit gusto niya pong makasama yung kanyang Chief of Staff? Ayan, pakinggan nyo ha. Kung may ibinigay daw na rason ba itong si Sara Duterte kung bakit gusto niya na makasama sa loob ng kulungan yung kanyang staff, mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin ang sagot ni Congressman Joel Chua. Meron po siyang 6 na dahilan na sinasite dito. For humanitarian reasons, I request for consideration of her situation given the following circumstances. Number 1, as you may have already noticed during her appearance in the committee hearing yesterday, she has persistent and chronic back problem that often further results in migraines. Number 2, she has expressed since yesterday that she is nauseous and lightheaded. Number 3, she has little sleep because of fears for her security and safety. Number 4, she is not used to being alone and is worried that other detainees may cause her harm. Number 5, she is still experiencing fatigue due to jet lag and sadness about the condition of her aunt. Number 6, she has requested me to join her so she may have peace of mind and get adequate rest. So yun po yung 6 na... yan yung mga 6 na dahilan nitong si Sara Duterte kung bakit niya daw gustong samahan itong kaibigan niya sa loob ng kulungan. Kaso nga lang ang problema, pinagbigyan na ni Congressman Joel Chua na magkaroon ng isang kumpanyo na member ng pamilya nitong si Zulaika Lopez, mga kababayan, na makakasama naman ni Zulaika Lopez dyan po sa loob ng kulungan. So ibig sabihin, hindi na kailangan etong si Sara Duterte dahil nga meron ng member ng pamilya ni Lopez ang kasama ni Lopez dyan po sa loob ng detaining room, mga kababayan, kasi pinagbigyan siya dun sa hiling niya na magkaroon ng isang kumpanyon. Kasi nga meron siyang problema na sa pangkalusugan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Reasons kung bakit po niya nire-request. Sir, kaunting sundot lang. So, kasi yun yung kinukonsider niyo, tinitingnan niyo. So, hindi justifiable yung reasons na binigay po ng Vice President rather. Thank you. Well, unang-una, hindi po namin mai-allow siya dahil unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Tama. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang pangulo po yan. At pangatlo ay ngayon po, isa sa mga hinihingi po ni Attorney Zulaika, siguro mas maganda po kung immediate family. Yun po ang pinayagan ko po, yung immediate family. Ayun. Thank you. Thank you very much. Kung wala na po, perhaps we can... one more. Sorry po. Kung, siguro po, how would you describe itong mga ginagawa ni VP Sara? Because she's not attending your hearing, pero pumunta siya nung nagpunta po si PRRD dito. Pumunta rin po siya ngayon dahil nandito si Attorney Lopez. But alam niyo, mga kababayan, dito ako natatawa eh. Nung hearing ni Duterte do sa Quadcom, pumunta itong si Sara Duterte sa kamera para magmiron. Mga kababayan, ngayon, iniabot sa kanya personally yung imbitasyon ng kamera. Kasi nga, yung imbitasyon nitong komite ni Congressman Joel Chua. Kasi nga, wala daw natatanggap, mga kababayan, etong si Sara Duterte. Ang problema, mga kababayan, hindi naman siya nagpunta.
At ang katuwiran niya, wala naman daw siyang natatanggap. At tawag dito, wala naman daw itinatanong sa kanya yung Kamara, mga kababayan. Paano ka ba tatanungin dyan sa Kamara? Hindi ka nga nag-under oath. Buti pa yung tatay mo, nung humarap dun sa Quadcom, nag-under oath, mga kababayan. Tingnan nyo kung ano yung diferensya, ha? Kapag yung hearing ay hindi patungkol sa pagtatanong kung paano nalustay ang pera ng taong bayan, pumupunta si Sara Duterte sa Kamara. Doon sa Quadcom, nagpunta si Sara para magmeron. Ngayon naman, mga kababayan, si Sara Duterte na andyan po sa Kamara at balak pang matulog dyan para samahan etong si Lopez, mga kababayan. Kung titingnan nyo, pagka oras ng hearing, wala siya. Pagka walang hearing, mga kababayan, doon malakas ang loob niya na pumunta sa Kamara. Bakit hindi na lang pumunta pagka may hearing at sagutin lahat ng ito para tapos na? Bakit hindi na lang harapin ni Sara? Kala ko ba matapang siya? Mga kababayan, kala ko ba Duterte siya? Bakit hindi niya kayang harapin to at ipaliwanag ng may backup evidence kung saan napunta ang pera ng taong bayan? Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi po siya pumupunta sa hearing nyo. So, if you were to describe yung ginagawa po ni VP Sara ngayon, diba? Ano pong matatawag nyo dito, sir? Lack of respect in the institution. Tama. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at times, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang na kasi tayo, official tayo dapat careful tayo sa ating mga aksyon. Tama. So, dapat ito ay bali, mga kababayan, pinapalis na pala siya sa opisina ni Congressman Pulong. Diyan po sa Kamara. Kaso hindi daw po nakikinig itong si Sara Duterte. Kumbaga parang pinapalis na siya ng Sergeant of Arms sa opisina ni Pulong. Pero ayaw daw ni Sara makinig at sumunod. Yan ba ang pangalawang pangulo ng ating bansa, mga kababayan? Yan ba yung sinasabing abugada ng mga DD-shit? Hindi marunong sumunod. Simpleng simpleng rules lang, mga kababayan. Simpleng pinapaalis lang siya doon kasi hindi naman niya opisina yon. Kahit pasabihin na opisina yun ng kapatid niya, hindi niya opisina yon, mga kababayan. Ayaw niyang sumunod. Ayaw niya daw makinig. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tinitignan din natin kasi it will show our character. Tama. Nagre-reflect yung character natin sa ating mga aksyon. So, sa akin lang, hindi ko naman masasabi kasi si Vice President, nakita naman natin mataas ang pinag-aralan Isa po siyang abogada. So, sana yung respeto sa mga tao, lalo na sa mga mas maliliit sa kanya, sana ibigay din po niya. Yun ang tama. With that, thank you. Yun ang tama, mga kababayan, yung sinabi ni Congressman Chua. Dapat marunong kasi si Sarang rumispeto sa mga taong maliliit sa kanya. Kung ang tingin niya sa kanyang sarili, malaki siya, kasi pangalawang pangulo siya ng ating bansa, mas lalo pa yan, mga kababayan, kung magiging presidente. Baka lahat ng mga kababayan nating Pilipino, bawal magtanong. Baka lahat ng mga kababayan nating Pilipino, maliliit lang yung tingin niya. Kasi nga dito pa lang, hindi niya maipakita yung pagrespeto niya. Paano pa kaya, mga kababayan, pagka naging pangulo na siya ng ating bansa?